Nawala. Powered by Riverside. Yun. Ayun. Ano na Hello. ako? Episode 4. Oy, congrats. Episode 4 Congrats na. and thank you for having me here. And So, ayun, episode 4. Welcome sa Root Access Podcast sa mga nakikinig. Akalain nyo yun, hello, episode hello. 4 daw. Kaso. So, ayun, I'm your host, Shig, cloud engineer. Ayan, yung guest natin ngayon, isa siya doon sa mga kasama ko sa work before na siya yung the man behind sa mga data namin. Na pagka tinitignan ko yung data, Diyos ko, di ko maintindihan. Sobrang dami. Oo nga, dami kasi pinapagawa ng boss natin eh. Pero ayun, well, ayun na. Nag-live na siya and thank you for the efforts and lahat na nandun. So yun. Grabe. Ayan. Ano ba? Process and performance? Tama ba? Parang dati reports team? So nagsimula kasi ako doon. Ang haba ng title ko eh. QA and Quality and Performance Reporting Analyst. Hanggang sa naging Process and Performance Analyst. Then naging Performance Engineering Manager. Yun. Yun, parang siya talaga yung man behind sa likod ng sa punong-puno ng technicalities ng IT. Meron talagang man behind the data na gagawing visual yung mga pinagagawa namin. Pero come to think of it, just to let you know as well, kasi nung bata ako, talagang hindi ako into numbers, hindi rin ako into data. Ang focus area ko talaga is arts. So, may ligaw mag-drawing, may ligaw drawing ng mga anime. Yung animation talaga, yung sa papel, yung ginaganon. Yung Yeah. yung guwaga, yung Ah, sunod-sunod. gumagalaw. Yes, yes. Yun yung hilig ko talaga dati until umabot ako sa point na gumawa na ako ng comics. Hanggang sa, yun, ewan ko ba kung some part ng buhay ko na from siguro high school to college, baka meron akong ah, iniisip na revenge sa math. Kasi totally sorry for the word pero bobo talaga ako sa math. As in, kung papakompitin mo ako manually, di ko kayo masasagot yan. Pero nung siguro dumating yung Excel, doon dumali ang buhay ko. Doon siguro ako nagkaroon ng interest sa data, sa computations, yun, logic. Naalala ko pag may mga, di ba, may mga projects kami. Tapos, eto na, Excel part na ng project ko. Hindi ko na hirap na hirap ako sa data. Tapos papakita ko lang sa'yo. Tapos nung pag pinakita ko na sa'yo, alam mo na yung gagawin. Ang bilis. Naalala ko pa yung nagpaturo ka sa akin ng VLOOKUP nun. kung paano kung paano yung logic behind it. Yun, explanation. Grabe. So yun. Ayan, tawag dito. Ito pa, ang question pala is paano ka nag-start muna? Yung start, paano ka nag-start? Ano yung first job mo or ID ba? ID ba agad? Hindi, bali, nag-start yung professional journey yan as a customer service associate sa isang BPO. Agent. As in, doon ako talaga nag-start. Wow. So, noong mga panahon na yun, syempre, di pa ako graduate. Bali, pala ako nun, nag-antay ako ng diploma ko. Tapos na-accept ako sa isang job. Nung nag-apply ako. And di, syempre, tuwan-tuwa ako nun. And it's my first time and something na parang ang goal ko kasi is ma-enhance yung communication skills ko dahil mahihayin akong tao, introvert type. So, syempre, as I'm thinking na if I would venture out in the call center industry, ang focus area nun is to build your communication kasi marami kang makakausap na tao along the way. And yun, dinrief ako ng employer ko na there would be around 200 calls in a day, yun yung average.
So, syempre, so, syempre, ano yun, talagang praktisado na yung communication skills mo nun. So, yun, nagstay ako dun for 1 year and 8 months. Pero hindi ko kinaya in a sense na ang hirap pala kasi aside from building your discipline, kasi di ba pag nasa call center industry ka, takal yung breaks mo, takal yung lunch mo, di Parang oras pati yung training. log in and log out mo. As in, and then even yung ano mo, dapat siguro an hour or 30 minutes before your shift, nandun ka na para mag-establish ka na ng ano mo, ng mga tools mo sa PC. Then, once na magla-logout ka naman, syempre, kailangan, you'll need to make sure na tapos na yung call mo kasi kapag ka nag-extend ka ng even 1 minute or 2 minutes, considered na yun as an overtime sa call center. Kasi, syempre, hindi naman natin kontrolado yung calls dun na papasok, especially if it's inbound in comparison to outbound. So, yun. Ang average namin is 2 minutes lang per call. Yun yung average handling time rather. And yun, doon ako nag-start. Tapos kaya ako nahirapan kasi syempre, ang hirap magsalita all throughout 8 hours to to 9 hours of your shift. Puro yun lang gagawin mo. So, sumakit yung lalamunan ko noon. Nagkaroon ako ng pharyngitis. Kaya nag-try ako mag-venture out in another work environment. So, luckily, na-hire naman ako sa startup company naman. Japanese company siya. And naging game support naman ako doon. So, ano rin, parang customer service din naman. And then din naman tayo sa field na yun. Yun nga lang, focus on games. So, 4 hours of our time, dedicated siya sa paglalaro. Then yung 4 hours sa support. Interesting. Kasi syempre, you have to know your game or you have to know the game itself na sinusuportahan mo. So, kailangan mo maglaro. Parang So, GM yun. ganun. Parang ganun niya. And then, siguro mga 4 months or after ko ma-regularize, doon naman na nakita na opportunity sa akin para ma-involve ako sa marketing. So doon na kami nag-start ng email marketing. Wherein nagre-reach out na kami sa mga prospects and we sell our business kasi since we're supporting games and aside from that, we also do social media monitoring. So yun yung parang binebenta namin sa mga prospects. Then after nun, there was an opportunity in that same company as well na big project siya na kailangan establish dito sa Philippines. So, isa ako sa mga napili for leading that project. And doon na nag-start yung actually parang change of career path from customer technology service. na to ng konti. Pag konti, kasi doon na ako na-expose sa Excel. Kasi syempre, kailangan mo na mag-compute dyan ng, okay, kung meron kang 500 na tickets in a day, paano mo kukumputin yan based on the number of FTEs, yung SLA nyo, yung KPIs and all. So doon na ako nag-start na ma-expose. So yun, I stayed there for roughly around 1 year and 6 months sa company na yun before I transitioned to being a workforce specialist. So from customer service, naging game support, naging project lead, ngayon naman dito na ako sa workforce. Dito talaga ako nahasa. Dito na talaga ako nahasa sa data gathering, data scrubbing, reporting and all. So, yun, luckily maayos yung team namin noon. Mabait yung supervisor ko, then sobrang galing din ng kasama ko sa trabaho. Sila yung nagturo sa akin ng ng mga formula sa Excel. Ayan. Kasi, para sila nasa linyahan ng math majors. So, ako yung parang saling pusa sa kanila. Yun. Kasi ang course ko talaga is business admin, major in management. So, ang layo. Yan. Although, siyempre, may konting touch of math and accounting, pero something na hindi ko talaga na-appreciate during that time nung inaaral ko yun. So, ang focus ko talaga dati is more on human resource, more on being on the customer service field. Yun ang talagang parang interesado ako ng time na yun. So, doon ako natuto. After 1 year, napunta naman ako as being a business analyst for operations. So, ang focus area ko naman nun is doon na, sa service delivery type na, mga service management, incidents, yan. Doon ako na-expose. So, service management saka incident management. Until such time na nakapag-take ako ng ITIL version 4,
foundation certificate. And tinry ko rin mag-attempt ng level 2 o yung parang managing professional. Kaya lang hindi ko nakuha yung certificate na yun kasi mahirap talaga siya. Tapos yun, napunta na ako dito sa last work na pinagtrabahuhan natin dalawa, being the quality and performance reporting analyst, and eventually I got promoted as a performance manager. Grabe. ang dami na pinagtrabahuhan ko. sa mga napagdaanan mo, parang importante talaga na marunong ko sa data, hindi lang mabusisi ka, parang details, parang yun yung major key or part nung sa journey na nakikita ko. Kailangan talaga totoo yun. maano ka sa details. If you wanted to venture out dun sa data processing or data gathering side of the business, isa yun sa mga kailangan natin na intindihin at i-build sa sarili natin yung pagiging, how should I say this, intricate sa information na makukuha mo or sa data na makukuha mo. Kasi, syempre, you wanted to provide an accurate report, of course, you need to have a good data behind it. And siguro ang pinaka-bottom line sorry. And siguro pinaka-bottom line lang ng journey na to is you really need to like what you're doing. Kasi syempre, nakakaumay, to be honest, if you're just sitting in a space, area, in a workstation for 8 to 10 hours, depending kung gaano ka interesado sa trabaho mo, dealing with numbers, nakakaumay siya, to be honest. And not only that, but also with other work na ginagawa mo. Gaya nga nung una kong journey, being a call center agent, 8 hours ka na or 7.5 to be exact, na nasa calls ka. Mapapagod ka rin naman along the way. So, yun lang. Kailangan mo lang ng drive or motivation sa sarili mo. Ano yung tumulong sa'yo dun para habang ginagawa mo yun, syempre, parang sa experience ko or sa part sa nangyayari sa akin, pag binigyan mo ako ng data, kasi hindi ako ma-data na tao Maano ako, creative, kaya mag-start ka agad, mabilis mag-start. Pero pag sa intricate sa data, medyo nararatel ako dyan. Paano mo ginagawa paano mo siya in-overcome yung mga moments na darating yung time na umay ka, ito na naman gagawin ko. Minsan kasi, even though, yun nga, interesado ka sa ginagawa mo, darating talaga yung point na yun, yung maumay ka talaga, or even something na parang, ano bang magandang term? Yung tinutulak mo na, yung dinadrag mo na yung sarili mo, papasok sa trabaho. Pero yun you just have to do it. Kasi, aside from data, medyo into workout din kasi ako. And at times, na-experience ko rin yung katamaran pagka pupunta ka sa gym. So, yung iba nga, para ang ginagawa na lang motivation is, aside from that kind of interest na meron ka na built-in sa'yo, you should also have the discipline na to teach yourself na even though you don't like what you're doing, go for it. So it's the same logic applies as well with the work that you're doing. So kahit hindi mo yan gusto, pero dahil pinapasahod ka, binabayaran ka, kailangan mo pa rin push yung sarili mo. Kahit hindi mo gusto, kailangan mo ituloy. Tama. Minsan doon din mapasok yung para kanina ka ba gumigising, yung mga ganun pa bagay. Yan. Pagka 30 years old ka na, para kanina ka gumigising, para umihi. Dati hindi ka naman nagigising na ganun, bata ka pa Para kiligin ka. Para kiligin ka. Paano naman yung tawag dito? Kasi minsan, may mga data ako na, for example, sa project ko na ginagawa, may mga data ako na kailangan at alam kong nandun lang siya. The problem is, hindi ko siya mapalabas-palabas na, ano ba to, parang, kanino na ba akong magtatanong, kanino na ako hugot ng idea, which is, in my case naman, in my time, meron naman ng AI. Ngayon, meron na AI. Pero before, nung time mo, paano yan pag yan ka na major blocker na yung kinakaharap mo? Paano mo siya
Wala namang AI Grabe yung doon. time ko. No? Grabe yung time ko, parang tanda ko. No? Pero kasi, tawag dito. Hindi nga yung AI, ano pala, 1 year pa lang eh. Totoo naman. Nung mga panahon na wala pang AI, ayan. So, ang ginagawa kasi talaga doon, intensive research. So, ano ba yung way kung paano mag-isip si, kunwari, sa Excel, paano ka ba ma-arrive yung certain data na kailangan ko based on search tools or search formulas. So, yun yung mga hinahanap ko. Yun yung mga nire-research ko ng mga time na yun. Nandyan sila VLOOKUP, sila HLOOKUP, XLOOKUP, until meron ng complicated na formula like yung mga index match, mga ganun. So, yun yung mga bagay na tinry kong aralin along the way until yun, um, ma-apply ko siya in a single cell until multiple cells na. Kasi ang talagang ginagawa ko, syempre nandun tayo sa work smart. Ayan. So, paghirapan na natin sa first entry ng formula natin until pwede na natin siya ma-replicate across all. Galing. So, yun. Paghirapan na natin dito sa foundation pa lang Mm. para ma-apply na natin Kasi yung syempre, same logic lang naman siya from one cell to the other. So, kung ma-decipher mo kung paano yung output or outcome ng isang search function na or desired outcome mo sa hinahanap mo na search formula. So, it will also apply the same sa different kinds of cells na i-copy, i-replicate mo yung formula. Yun nga lang, syempre, it depends on what kind of report are you going to work on. So, yun. Ang galing kasi parang galing na amaze ako sa ganyang skill na kaya harapin yung mga madadaming data na kailangan ayusin. Taga-ayos na magulo. Ayoko nun. Actually, yan yung common problem natin sa lahat ng mga companies. Well, hindi man 100% but majority. Kasi yung data source, magulo talaga siya. So, kailangan mong ayusin from one data source to the other and to the next. Tapos, i-consolidate mo sila into one. Yun. Tapos buo na siya. And Tapos good ano thing na siya. ngayon, Ang galing. oo, good thing ngayon, yun nga, may AI na, tapos meron na tayo mga analytics tool wherein, aside from you seeing the data itself, yung numbers, pwede na rin siyang visuals. So, makikita mo na rin yung graph, yung pie chart, yung mga other charts like column, ganyan. So, Yung mga mabilis mo na siya ma-interpret yung information. yung mga May pinagagawa mo insight sa ka na, kumbaga. ano natin. Yan yung mga ginagawa mo sa wall monitor natin, di ba? Yung sobrang daming Yun. data. Ang galing Yun. nakakabilib yung mga ganun. Ngayon, punta naman tayo dun sa from being an individual contributor na kasi parang na-meet kita silent type na naka-laptop lang na nagaganong-ganon eh. Hanggang sa eventually nag-lead na rin ang sariling team eh. So, paano naman yung what's on you para mag-lead naman ng process and performance team? I mean, syempre yung mga mamimit mo na tao dito, same with you na mga intricate din sa data na Mm. paano naman yung dynamics ng ganong team na syempre mga pare-pares kayo. Sorry, pero hindi ko lang sure pero baka pare-pares lang kayo tahimik, sa gilid lang kayo. Kikwentuhan kayo pero sarili lang na kwento-kwento lang ganun. Paano naman Well, yung most of the dynamics? time talagang ganun most of the time talagang ganun yung mangyayari. Kasi syempre, we work by teams or may mga factions tayo, kumbaga. So, meron iba, like you guys, sa systems kayo. So, hindi naman naintindihan kung ano pinag-uusapan nyo. May sarili Oo. kayo mga slang terms, terminologies, ganyan. Same with us in data, na meron kami mga conversations na kami lang nakakaintindi in comparison to applications, to network, ganyan. And majority of the instances or the time, ganun talaga yung nangyayari sa workplace. Yun nga lang, syempre, hindi naman namin pwedeng i-limit yung sarili namin in this, ano ba, silo or in this situation. Kailangan kasi namin makipag-interact to other teams. Especially if we need data from you guys, from other teams. Ayun. So, kailangan din namin aralin somehow yung paano ba yung language nyo, paano ba yung way of talking nyo,
Kasi syempre, para kami out of place or outcast pagka hindi namin alam kung paano makipag-interact sa inyo. So, that's one thing. And yeah, going back naman dun sa una mong question na paano ako nag-start. Kasi totally, yes, I consider myself as an introvert. And even also throughout, although hindi naman porket introvert ako, wala na akong experience sa pag-lead ng tao. I Mm-mm. was given an opportunity before and I'm lucky enough to have that. Na-apply ko yun dito. It's just that siguro naging very challenging lang sa akin kasi of course, hindi naman sa lahat ng bagay ka magiging beneficial or magiging favorable para sa iyo yung Oo. ugali ng teammates mo, yung personality nila. So, you also have to adjust kasi may mga teammates ka na strong personality, may mga teammates ka Mm. naman na mabilis kausapin, may mga teammates ka naman na talagang kahit na maayos kausap pero hirap umintindi. So, yun yung mga Mabagal, oo. oo, yun yung mga challenging na maayos kausap pero pagka nakita mo na yung output nila, it's not aligned with what you have talked to or what you have discussed. And there are also times na talaga may pasaway talaga na teammate. Aside from having a strong personality, pasaway talaga. Mm. So, yun, different walks of life, different people, and that's a challenge really kapag ka naging lead ka na ng isang team. And yun, ang siguro hindi lang nila naiintindihan sa part mo is sandwich guy kayo. So, you deal with them and you also deal with your boss. And Oo. you have to meet both ends. And that's something na responsibility ng being a lead or being a team leader. You also need to know kung ano yung demand niya, understand yung demand ng boss mo, kung paano siya mag-isip, ano yung mga kailangan niya, then you have to relay that to your team. And at the same time, you also have to think of the responsibility and the welfare of your team members pala. Not Oo. responsibility. Yun, yung welfare nila. Kasi, syempre nga, personal na buhay yung mga yan. Hindi naman all the time to susunod din yun sa'yo. So, yun. Mm. Yun yung mga bagay na kailangan mong kasi kasuhin being a team lead. Yun yung, I think, hindi aware yung karamihan tungkol dun sa ganung situation na kinakaharap ng isang leader sa manager. Yun. So, kumbaga parang 'pag nag-handle ka na ng tao, hindi na lang yung sarili mong, output yung iniintindi mo, hindi na lang yung sarili mong skills yung iniintindi mo. Kasama na din dito yung skills ng mga under you, tas output din nila. Correct. Yes, kasi you have to know ano ba yung strengths and weaknesses nila. So that's why doon lalabas si Skills Matrix, si Rafi, para at least ma-identify mo saan sila magaling, ano ba yung strengths nila, ano ba yung weaknesses nila, ano ba yung mga opportunities for Mm. learning, and ano ba yung mga something na para kinoconsider mo as threat sa team mo. Yun. Mm. And at the same time, since you know kung paano sila magtrabaho, if there would be challenges in the future, maybe along the way, mas mabilis mo silang uh, parang mix and match, especially kung they're working in a team, they're working in by partners, so Oo. ganun, by buddies. So, malalaman mo agad na, oy, ano to, pwede ito maging backup ni primary person, ganun. Oo. So, that's one. Second, Ang galing. kasi go. Ang galing na tama yung gagamitin mo yung gagamitin mo yung tao according dun sa strength niya at medyo hindi mo siya Mm-mm. gagamitin dun sa kung saan yung weakness niya. Para naman Yep, pero at times din naman, pwede mong gamitin yung weakness nila to their own strength or to build their strength. Kasi, to for build na. example, if weak sila for example, if they're weak in communication skills, alam mo na yun, na weakness talaga nila yun. Pero paunti-unti, you need to expose them in that kind of work or Mm. task na kailangan din nila somehow na magsalita. Pero siguro, bigyan mo lang sila ng mga konting exposure lang. And then, up until maging comfortable sila, then another try na medyo mas matagal na yung duration until maging comfortable na talaga sila to do their own or to work on it on their own. Kasi yun yung isa sa mga kailangan nating intindihin as leads na hindi porket weakness nito yung isang task or responsibility, iiwasan na niya yun. Hindi ganun. Kasi dito sa workplace or sa work environment, we have to adjust kung ano naman yung demand.
for us. Mm-mm. It's either we adjust or yun, umalis na lang tayo. Either of the two. Ang galing nung ganong dynamics na gagamitin mo yung tao kung saan siya malakas. May yung sa ganun sa pag-handle ba ng ganun, may mga technical din ba na tinitignan din doon? Halimbawa yung sa personality ng tao, may katumbas din siya in a technical manner. Yun nga yung nabanggit mo yung RASI. Ginagawan 'di ba siya ng data yung skills and performance nung nung isang Sa akin, oo. Kasi lahat ng tasks namin, in-identify na namin, mga deliverables kumbaga. And lahat yun may levels. So from level 1 to level 4, yun yung skills matrix ko. So if it's level 1, ano siya, alam na niya kung paano gawin, pero kailangan niya ng someone, parang buddy, for matutukan siya. Ayan. Level 2, medyo confident na siya kung paano gawin yun, minimal supervision na lang. Level 3, kaya na niya ngayon hindi improvise. Kaya na niya i-improve yung process aside from what he or she has been comfortably doing. And then level 4, SME na siya. So yun, ganun na ako mag-rate. Galing. Pati sa mga tao pala, kailangan din pala ng data, no? Demetro din sila. Yep. Kailangan din ng analytics, eh. Ayan. And to add one more pala, sige, go. Sorry, to add one more lang. Kasi ito rin yung isa sa mga hindi nare-realize din ng mga team members at times na akala nila para sa tingin nila incompetent yung team lead nila or sa tingin nila medyo hindi sila naiintindihan ng mga leads nila. Pero it's actually the other way around. Meron mga leads na ganun, pero most of the time, tinatry kasi ng mga leads na intindihin ko naman yung mga personal stuff, demands, and other things aside from the work demands. So, may mga instances din na kapag, for example, nag-leave of absence si team member and wala siyang kapalitan. So, sinong backup nun? Of course, the team lead will be the one to do that or the manager will be the one to do that. And that's really happening. That's a scenario across all work environments na especially if you're operating in a lean type of environment na kung mawala isang tao or nakalibang isang tao, ang next backup niyan, most likely yung lead niya. So dapat si lead or si manager, alam yung ginagawa ng lahat ng nasa tao niya o nasa umbrella niya. Not to the nitty-gritty details, but at least yung high level, alam kung paano gawin. Oo, para nga naman para din maayos makapag-communicate kapag i-communicate na ni nakalowa, naka-leave of absence sa'yo. Sa ganun, mas madali mo siya maintindihan dahil alam mo din yung ginagawa niya. Tama nga naman. Ang galing. Na-overwhelm ako sa kapag may mga data na. Ano naman yung mga tips mo? Halimbawa, meron kang papayuhan na gusto mag-start pero sa IT din, pero hindi sa technical part kasi nakikita niya yung sarili niya na magaling din sa data, magaling din sa analytics. And then nagkaroon siya ng hint dito sa kwentuhan natin na parang pwede ako maging dumaan sa career path ni Sam. Anong maipapayo mo doon sa ganun? Sige. Actually, minsan nga iniisip ko sa sarili ko, parang technical na tao ba ako in comparison to you guys, kayo sa system, sa network, yan. Parang napapaisip ako, nandun pa rin ako sa level na parang, ano pa lang ako, nasa tip of the iceberg pa lang ako, hindi pa ako nandun talaga sa technical level. Yan. Hindi, iba eh. Pero, sige, ibang technical part yung sa'yo eh. Feeling ko nga mas nitty-gritty yung sa'yo eh. Yung sa amin na din. Oo. Yeah, sige, go. Sorry. Ayun, sige. So, going dun sa question mo na if anyone would like to start, siguro sa akin kasi yung naging journey ko, I started to learn Excel. Kasi kung malaman mo yung formula ni Excel, yun na yung parang magiging key
factor para malaman mo rin yung logic kung paano nag-ooperate yung ibang mga languages. Like for example, sa SQL, so they follow the same logic. Iba lang yung mga keywords or iba lang yung mga functions na gagamitin. Oh. So, yun. Same thing with Google Sheets. Kasi karamihan naman ng Google Sheet functions ay kinopya kay Excel or kinuha kay Excel. Ang term na kinopya. Yun. Or inspired na lang yan kay Excel. Mm-mm. So, may mga iba na may ibang function na solely for Google Sheets. Pero karamihan, same with Microsoft Excel. So it also applies with the other languages as well. Kung alam mo kung paano mag-work yung logic or kung paano mag-isip yung yung tool na ginagamit mo, Mm-mm. it is applicable to other tools as well. Mm. So, So siguro, ang tip is kailangan matutunan nila yung mga basic functions nung pinakamadali, Excel. Para yes. generalized type, si Excel. Yep. Yun ang gate mo eh. Pag natutunan mo na si Excel, may susi ka na doon, and it can open to other opportunities na for you to learn. Halimbawa, ano naman sila, career shifters, tapos natuto sila sa Excel. Ano yung mga pwede nilang pasukan na role kapag gano'n? Nandiyan na yung reports analyst, pwede rin naman sila into accounting kung gusto nila yung field na yun. Kasi sa accounting, ginagamit din majority, puro Excel eh. Puro workbook. So, sa IT, yan, reporting. Even sa operations pa na meron, yung reporting, workforce, yan. Kasi sa workforce naman, aside from Excel, they also use SQL and other platforms. Yun. Sa IT, yan, sa katulad ko, pwede rin na into data reporting, quality reporting, as long as it's in the field of reports. And data analytics, yun. Kasi sa data analytics naman, nandiyan na yung mga Python, yung SQL, mga other languages na pwede na aralin. Yun. Parang so, marami talaga kapag ka natuto sila. Parang nai-imagine ko, when someone is gusto mag-start, gusto niyang magaling, alam niya na magaling siya sa data, intricate siya sa nitty-gritty na mga numbers, sa mga data, ganyan. Nag-i-start siya sa Excel, and then later on, unti-unti niya nang-aaralin yung SQL, and then mag-a-analyze na siya gamit yung Python, nakakapag-Python na rin siya. Hanggang sa, yun na, yung full data analytics na ano na siya, na parang doon papunta yung path ng ganon. Tama ba? Yeah. Yes. And actually, mas madali na nga ngayon kasi meron na tayong AI technology. So, they can use ChatGPT, they can use Gemini, and other AI tools for them to learn faster. Kasi, kasi kung matutunan mo yung logic ng isang platform, of course, kapag ka-type in mo na or key-in mo na yan kay ChatGPT or maybe other AI tools, tapos sabihin mo sa kanya na, how can this be translated or how can this work in SQL, ganyan. So, ilalagay na niya sa yun, naka-detail na yun kung paano. So, mas madali na siyang maaral ngayon. Yun. Ang galing na ayun na nga, dahil sa AI, parang kaya mo nang matuto times 10 eh, no? Times 10 ng bilis. Oo. Unlike dun sa before. Agree. Totoo yan. Paano mo naman na stay motivated yung ikaw? Syempre, along the way, along the process, may mga ano yan eh. May mga stop. Kasi iniisip natin, yung journey natin sa IT, ganun lang, diretso lang na pataas. Pero hindi naman ganun eh. May mga Hindi, totoo. Kasi, ayan. Kung isipin natin yung sa case ko, siguro sabihin ko na lang na medyo iba-iba ako ng journey. Yan. Tatawag ko nga sarili ko, Jack of all trades, master of none. Kasi, nag-start ako as call center agent, napunta ako sa game support, na naging project lead, tapos workforce, na iba-iba yun. Magkakaiba yung mga fields na yun. Tapos napunta ako sa BA, napunta ako sa IT, and now, nasa marketing na ako ngayon. So, iba-iba yung field ko. Di ba nag-fitness ka din?
Yes, there was also a time nung siguro past 4 years ago na nag-online fitness coach ako. So, yun. Oo. Grabe, dahil mo Pero ano yun, tinry. side hustle lang yun. Side hustle lang yun. Kasi that's something na parang, uy, dati kasi mataba talaga ako eh. Mabot ako ng siguro nasa 100 kilos na as in talaga pure fat. Hindi maayos ang katawan ko. Yung lifestyle ko sedentary. And hanggang sa hinalay ko na ayusin yung sarili ko, maging fit. Mabot ako sa, well, yung waistline ko dati nasa 29. Tapos, Mm. yung tawag dito, body fat ko, siguro umabot ako ng mga 7%, 7 to 8%. So, yun. Eh, kasi ang average natin is nasa 12 to 15. Pero sa Pinoy, nasa ano na tayo, obese, pataas. So, Mm. meaning ang percentage body fat natin, pag sa lalaki, nasa 20% and above. So, yun. Grabe. So, there was a time talaga na naging ano ako, naging addict, kung tamang term sa pagiging fit. Yan, hanggang sa atin, kung ano man yung natutunan ko, tinry ko na rin ituro sa ibang tao. Then Tapos eventually, tuwid yun na ka yung pa naging dun eh, reason no? ko. Yun yung naging reason ko kung ba't ako naging online fitness coach. Yan. Tapos side hustle lang siya. Pero maganda naman kitaan. Not really, kasi Or depende sa gig. May gig din ba yan? May this week meron, next week wala, this week meron. siguro kung saseryosohin siya, maganda kitaan. Like, for example, yung mga sikat na ngayon na mga fitness instructors na nag-online coaching, maganda talaga Mm. yung kitaan nila. Pero sa case ko kasi, ginagawa ko siya out of passion lang na, sige, tuturuan kita for 3 months to 6 months. Pero ito lang yung bayad na kukunin ko sa'yo, hihingin ko sa'yo. Gawan kita Mm. ng workout program. Ganun lang ako. Hindi katulad ng iba na talagang tinututukan ng husto. Even to a point na they're suggesting or ano bang tamang term dito? Um, nag-introduce na sila ng mga products na sila rin mismo Mm. yung nagbebenta. Yun. Or In order for cross-selling. them para kumita in addition. Mm. Mm. So baka yun nga yung sagot Yep. sa question ko. Yung question ko, di ba, yung paano ka naging stay motivated sa ganun? Baka doon mo nakuha yun, yung dahil nga Dahil mukhang pera. Joke lang. hindi, dahil well into fitness. Dahil well into fitness ka. Di ba, ganun yung mindset nun? Yung mga, ano, matitibay mindset nun eh. Yung mga It nag-gym eh. depends din naman. Siguro, aside from doon sa mga nag-gym, kasi tayo, iba-iba yung mga motivations natin sa Mm. buhay. So, kagaya ko, motivation ko ay yan. Isa doon is yung fitness. Second is, syempre, may goal tayo sa buhay. Isa yun sa mga motivation natin. So, third is yung, yan, family situation na nagpapastay motivate sa atin aside sa drama na usual natin ma-encounter. So, Mm. sa ibang tao, yes, may other motivations din naman sila pwede na paghugutan. So, it really depends. Kailangan lang nilang malaman kung ano yun, saan sila masaya, yun. Mm. At paano sila magiging masaya. Ang galing, ang galing. Tawag dito, nung nag-ano ka, ah, nung time na kailangan mo nung, alam mo yun, yung medyo down or hindi, di ba may emotions tayo na high, may emotions tayo na Mm. mid lang. Yung pag may mga Mm. emotions tayo na nasa down yung emotion natin, pero kailangan natin magpunta sa work, kailangan pumasok, pero Na, paano mo paano mo na overcome yung ganun? well, aside from the fact na na-encounter ko talaga siya sa previous story ko, na talagang na-test yung ano, na-test yung, hindi lang motivation eh, yung ano talaga, yung parang personality mo na, ito ba talaga ako? Ito ba talaga May yung gusto ko questions. sa buhay? Yung mga ganun. May mga questions na ganun. Siguro ang pinaghugutan ko talaga ng lakas. Not sure for it will work for everyone, but for me kasi talaga si Lord. Mm. Yun. Kasi Ano, every edi time na bago meron ka ako, pumasok nag-aano ka talaga, may affirmation ka, may prayers ka bago ka pumasok.
Ganun. May one-on-one session ako sa kanya. Yung tipong ano. Good. Kidding aside, kidding aside. Ano yan, pagka let's say, nandun ako sa point na alam ko ng atakin na yung motivation ko, yung tipong ano ko, Mm-mm. drive ko na pumasok. Kailangan ko munang, kailangan ko muna magstay sa isang closed room. And yan, one-on-one kami. Kausapin ko Mm-mm. siya, Lord, dito na naman ako sa phase na tinetest na naman yung ano ko, yung drive ko. So, ano bang lesson na pwede mong ituro sa akin ngayon at kung pwede mong makahingi ng konting motivation from you. Yun yung mga ganun ko. Ganun na hinihingi sa kanya. And then, yan, try ko rin magbasa ng Bible verse from time to time Mm-mm. or quotes na related to the Bible verse. So, yun yung mga ginagawa ko. Especially, ang dami kong struggle sa previous work. Ayun. Ayoko na lang sabihin yung mga yan. Pero, siguro ikaw, familiar ka naman sa mga struggles ko na yun dati. Kaya, Struggles ayun. natin. Natin, yes. Natin. Pero yun din naman yung nagpatibay sa atin. On the other hand, sa likod ng Yes. grabeng Di ba thankful pa din. sabi nga nila, it's good thing na maging masaya ka, pero if you face challenges, siguro, tama ka dun eh. Ang isang magandang way para baguhin mo yung sarili mo is to know or to change how you look at a certain scenario. Mm-mm. Kasi if you look at in a way na negatively, of course, paano ka ma-motivate nun kung puro negative na lang yung nakikita mo, di ba? So, instead of looking in that perspective, why not try to look in the perspective na ano ba yung tuturo sa akin itong situation na to? Para baka naman in the next time na ma-encounter ko tong situation na to, alam ko na yung gagawin ko. So, yun. Okay, game. Yung ano naman, Okay. ito medyo patapos na. Nasa latter Mhm. part na tayo ng podcast. Dito na tayo sa part na kung ano talaga yung root ng podcast na to. Kaya siya root access. Kasi kailangan natin tumulong doon sa mga newbie, sa mga career shifters, Alright. sa mga newbie na Mm. gusto mag-start sa IT, lalo na yung mga fresh grad, ganyan, senior high, kung ano-ano pa Okay. na nakikinig dito na kasi before, nung time natin, wala namang ganito. Ang mapapakinggan natin Agree. na ganito, ano ba? Bibira eh. Meron mga tutorials, Indian pa. Walang Tagalog. So, Okay. ayan, ito na yung time para ano yung mga tips na mabibigay mo sa mga bago or sa gusto mag-start or sa career shifters na into analytics, into data, na paano sila makakapag-start dito sa IT? Mm. Sige. Nung kapanahunan natin, kasi yan, ang meron lang sa atin dati, YouTube, pero YouTube, yan. hindi pa Oo. hindi pa ah sobrang detalyado yung mga tinuturo. Kasi syempre limited lang yung ano natin nun eh, yung exposure natin sa ganong streamlines or platforms other. So ngayon, na maraming avenue na to learn. Aside from YouTube, you can also do yun nga, AI tools. And yan, even through other people, pwede naman tayo matuto. So, sa akin, hindi na ako aware about sa generational gap na ano ba yung way of learning natin before in comparison to now. So, possibly, mas marami na silang natututunan ngayon. Mm. Pero if people would like to start in the IT career, IT journey, first, build mo muna yung motivation mo na talagang gusto mo tong field na to. Maybe try to learn or to study ano ba yung mga departments within IT na pwede mo muna pasukan. Saan ka ba Mm. interesado? Pwede sa infrastructure, pwede sa network, database, pwede sa systems, application, or even sa amin, sa performance reporting. So, Mm. kung na-identify mo na ano yung gusto mo dun sa mga fields na yun, try mo nang aralin yung kahit yung basic stuff. Siguro sa case ko, sa performance and reporting, aralin mo na ano ba yung mga functions ng Excel, ano yung mga top 10 used functions ng Excel, paano ba siya ginagamit, paano ba siya ginagawang report, ano ba yung mga analytical tools na pwede ba natin gamitin for us Mm. to showcase kung ano man yung data na meron tayo. And yun na yung starting point mo. That's for me.
then try to apply specific dun sa role na gusto mo. Kasi kung hindi man dun, mag-ano ka muna, divert ka muna to other roles na related dun sa gusto mo. Let's say, for example, in my case, nag-start kasi ako as a customer service agent kasi gusto kong ma-hone yung communication skills ko, and eventually, hindi ko naman sinasadya mapunta sa IT, pero naging interesado ako for that. So siguro sa case ng mga tao na or estudyante na gusto talaga yung IT path, focus muna siguro sila maging end user support. That's one. Then kung ano man yung related sa trabaho ng isang end user support na pwede mong gamitin para sa gusto mong field naman next. Yun yung mas pag-focusan mo ng attention para pagka nagkaroon ng annual review, annual performance review, makikita agad ng manager mo or ng lead mo na, uy, magaling to dito, baka pwede natin i-recommend to this kind of field. Galing. By the way, ako nga pala, nag-start ako bilang ano ba yung job title ko? Field support. Yan. Field support. Yan. Field support. Tapos naging end user support. Tapos ngayon, cloud engineer na. O, di ba? See? Aral na. Ayun, isa sa mga motivational journey. Oo. Ang ganda na sinabi mo na self-awareness ang key para ka makapag-start. Kasi dapat alam mo kung saan mo uumpisahang ma-penetrate yung way para ka makapasok sa IT. Kung pwede ka mag-start ng help desk, pwede ka mag-start ng field support, pwede ka mag-start sa network, sa systems, at sa kung ano-ano pa. Depending dun sa strength na kung ano yung meron ka. So, dapat self-aware ka din sa sarili mo kung saan ka interested. Parang ganun. Ang galing nung ganun. Actually, to add lang din naman, Sig. Yun yung isa. Kasi may mga tao na alam na nila from the start kung ano gusto nila. Pero may mga tao rin naman na bahala na or siguro sabihin natin, hindi ko pa alam kung ano yung gusto ko ngayon. Isa ako sa mga ganun, to be honest. Kasi talagang field na gusto ko dati ay fine arts. Napunta ako sa isang field na hindi ko talaga, or sabihin na natin hindi siya top priority or top choice. Until such time na biroy mo from that field napunta ako sa IT. So ang layo, kumbaga. So it's never too late for you to try anything na gusto mo sa buhay mo. Pero just be ready with the consequences lang. Na for example, if ngayon hindi mo alam kung ano yung gusto mo, nag-try ka dahil sa bahala na mindset mo, nag-try ka ng let's see, kunwari advertising, yan, nag-try ka doon. Tapos hindi mo siya nagustuhan, nag-move ka to another field, nag-move ka to human resource, then eventually nag-move ka to IT. So, of course, yung expectation mo, hindi something na pag-grow na pag-ganon. Hindi sa pag-ganon. So, marami na yan. So, magiging baliko-baliko na yan. So, yun yung consequences na gusto kong ipaintindi sa mga bata, sa mga tao na mag-start pa lang ng journey nila. Na, yes, you're free to learn anything that you wanted to. Pero just be aware as well of the consequences that may impact you. It can be good or it can be bad. But everything depends on how you decide. Yun yung number one. Kailangan alam mo at aware ka na hindi siya madali. Yep. At may darating na maguguluhan ka rin sa path. Pero kung sa simula pa lang, alam mo na kung ano yung gusto mo maging, yun. Tuloy-tuloy. May pros and cons naman bawat scenario. May mga tao rin naman na even though alam nila yung path nila from the very beginning, pero in the middle of their career, bigla sila na encounter ng pitfall na, ay, ito ba talaga yung gusto ko? Parang na-motivate ako before pero ngayon pa iba na yung gusto ko. Oo, tapos nawala na yung interest niya doon. So, yun nga. It depends talaga sa situation. And what really matters the most is paano ka magiging adaptive dun sa situation na yun. Ano ba yung mga options mo? You have to know that as well. Galing. Ito siguro papa-bonus na tip or questions. Sa mga anong ma-advise mo sa mga natatakot pa or iba yung career nila ngayon pero gusto nila mag-start sa IT. Pero syempre medyo doubtful pa sila.
Ano yung ma-advise mo sa mga ganong ano? Okay, sige. Kasi may na-encounter din akong ganyang klase na one-on-one session na takot sila mag-venture out sa certain field or certain opportunity. Kasi may ano pa sila, nahiya sila sa sarili nila or siguro nakikita nila na hindi pa sila capable for that. Pero is, sabi ko nga doon sa tao na yun, isa sa mga pwede mong paghugutan ng motivation mo is yung mga previous experiences mo. Let's say for example, kung estudyante ka, graduating na. Yan. So yung first year to fourth year mo na paghihirap, na ano ba yung mga inaral mo, ilan yung mga days and weeks na nagpuyat ka to a certain subject, pero nakayanan mong matapos yun, nakayanan mo na mapasa yun. What's stopping you para hindi mo magawa yun dito sa gusto mo ma-venture out? The only thing that you have to consider first is ano ba yung dapat mong aralin? Kasi doon naman tayo magsisimula palagi eh. If we don't know something or if we don't know a field that we wanted to venture out, ano yung mga kailangan mong gawin? Be prepared. And how do you become prepared on a certain situation? It's not always 100%. Kahit 50% lang, basta may alam ka na, go for it. And that's also a learning experience. Lahat ng mga failures mo, kunwari, in this first entry na application mo, nakapasa ka sa initial, sa assessment, hindi. That's fine. Move to the next. At least alam mo na kung paano yung kalakaran, kumbaga, yung experience dun sa part na yun. And that will help you grow. So, huwag kang panghinaan ng loob na ang daming failures na mangyari sa buhay mo. So, remember, sa lahat ng mga naging successful na tao, 80% to 90% of their journey, failures yun. Pero lang silang 10 to 20% lang na naging success. Minsan, iba pa nga, 1% lang yung success rate nila eh. Pero doon sila talaga nag-pursue. So, yun lang yung masasabi ko siguro na still try kahit hindi mo kahit na hindi mo kaya. Sa palagay mo, hindi mo kaya. Kasi may matututunan ka rin doon. Galing. Paka-motivational speaker ko. Napaka-motivational speaker. Pero totoo, try mo lang. Kung nagdududa ka pa ngayon sa kakayahan mo, try mo lang kasi wala namang wala sa iyo kasi wala ka na nga ngayon dun sa posisyon na yun eh. Hindi ka pa naman nandun. So try mo lang. Aral ka lang. Tapos galing. Lalo na if you have the luxury for that. Kasi may mga tao na, of course, they have the means na mag-try. May mga tao rin naman na talagang nandun sila sa ano bang tawag dun, sa situation na talagang pipilitin na lang nila maging successful. So, kung nandun ka sa situation na alam mo naman sa sarili mo na may bandwidth ka pa to learn things, di aralin mo na ng aralin yung dapat mong aralin. Utilize mo na yung resources mo, kumbaga. Pero syempre, you'll have to make sure lang na even though hindi ka successful, may natutunan ka sa situation na yun. Yun. Galing. Even though hindi ka naging successful sa ginawa mo, meron kang matutunan. Nabaon mo siya on the next attempt na gagawin mo ulit yung bagay na yun. Galing. Kasi ano ko dun eh, product ako nun, nung ganong klaseng ito pinag-usapan natin na I've tried different kinds of fields and hindi naman all the time successful ako. Pero syempre, if meron ka motivation or drive to be in that kind of field or yun ang goal mo, paghirapan mo. Aralin mo yung dapat mong aralin kahit na marami ka failures. Yan. Ang galing. Ito na, wrap up na natin yung mga napag-usapan. Ano ba? Sige. Una, kailangan gawin mo. Parang ang sabi mo kanina is you just have to do it. Gawin mo lang. Wala naman ibang paraan kung kundi gagawin mo lang. Tsaka ikaw naman mag-benefit nun in the end eh. Ikaw din naman ang mag-benefit nun. Galing. Number 2 na naalala ko yung kailangan meron siyang self-awareness kung saan at kung paano mo papasukin yung IT kung interesado ka talaga sa IT. Yep. And to add on that, kailangan mo rin alamin yung strengths and weaknesses mo as you. Kasi syempre, yun yung magiging key factor mo eh, yung mga gagamitin mo na skills
para makapenetrate ka sa gusto mo man na na field. Yan. Galing. So, ayun lang, ito last question. Sige. last. Kaya ba? Possible ba mag 6 digits dito sa IT? Oo naman. I mean, proven and tested na yan. Walang kakaba ba? I mean, kahit na coming from me na hindi ko iniintindi masyado yung, well, of course, part ng motivation natin is sahod natin, pero ang mas priority ko kasi is growth talaga. Mm-mm. So, it may take time, pero eventually, yes. Eventually, yes. Ayan, siguro naman, grabing motivation na yun. Oo naman, kasi nasa sa atin lang naman yun eh. Sarili lang talaga natin kung gaano natin kabilis or kabagal gusto makuha yung goal natin. Mm-mm. Yun. Kung gusto mo makuha, pwede ka mag-plan ng in 5 years span. Gusto ko ma-reach tong certain amount na to na ito na magiging sahod ko. Planuhin mo yan. Pag hindi yan nag-work, doon mo na isipin ngayon ano ba yung plan B ko, plan C ko, plan D. Yan. Pero huwag ka mag-give up. Kasi, syempre, kahit na mag-plan ka, there would come a time na ma-demotivate ka. Pero don't give up. Yan. Part yan ng buhay. Galing. So, ayun lang. Thank you. Thank you siguro naman ang dami nating pabaon dito sa guest natin. Kaya nga and thank you. Thank you for having me here. Oo. So, ayun. Thank you sa pakikinig sa episode 4 ng The Root Access Podcast. Ayun. Paki-like and share na din itong podcast. Hindi ko nasasabi pala yon yung like and share. Fourth episode na ako, hindi ko nasasabi yung like and share. Kasama mo na yan sa skill mo. Kasi mula pa lang. Please subscribe, like, and share. Please subscribe, like, and share sa podcast natin. Tapos mag-comment na din kayo. Papadagdag. Although, lang naman siya. Hobby project lang naman siya. Pero sana nakakatulong sa mga nagsisimula. Tsaka sa mga na din, ng mga nasa IT industry na din. Ayan, actually, pwede mo gamitin motivation yun to your viewers. Kasi syempre, nandun ka pala sa point na nagsisimula ka. So, you have a goal as well na maging successful dito sa podcast mo, di ba? So, ayun. Thank you. Thank you. Thank you sa mga nakikinig. Huwag ka muna mag-out, magchichikahan pa tayo. Sige, G. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. May outro music pa. Powered by Riverside.